Tayo muna namin. Yes, O Lord God, maraming salamat po sa araw ito. At muli po kami dinipon upang kami magkasama-sama sa iyong pagsambahan. Amen. Panginoon, muna po sa lahat, humihingi po kami ng kapatawaran sa mga nagawa namin kasalanan. Pakadinisin niyo po ang aming puso isipan upang kami maging dapat sa Panginoon. Panginoon, nagre-release din po kami ng kapatawaran sa mga taong nakagawa ng kasalanan sa amin. Lord, salamat po sa mga tinanong namin. At sa isang libreng pagbabay niyo po sa amin, nakatulong po. Tapos puso po kami nagpapasalamat sa inyo. Panginoon, ngayong araw po ito, basbasan niyo na po ako sa paghahayag ng inyong salita. Naway, mamutawi po ang nararapat lamang po at ang ibig kasi ko magsalita ay naaayon lamang sa inyo. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. Ngayon, naway ang madidinig po nilang salita ay mamutawi sa kanilang mga puso. At ito po ay may apply po nila sa kanilang buhay, Panginoon. Amen. Alam ko po na dinala mo po sila dito dahil may purpose po kayo sa kanila. Yes, Sa bawat isa sa kanila, Yes, Lord. Panginoon. Amen. Maraming salamat po, Panginoon, sa kanilang mga buhay at gabayan niyo po sila sa pagbuhay po nila sa kanilang pansamantalang tahanan. Hallelujah. Amen. Maraming salamat po sa iyo, pinakamataas at pagpuli pa naman sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po. Akala ko po ay magandang hapon po muna sa inyong lahat. Amen. Akala ko po yung schedule ko ay parang kantang urong-sulong ka. Hindi ko pa alam kung matutuloy o hindi. Pero tuloy pa rin po aking aaral sa salita ng Diyos. Amen. Yung title ko po is, nakuha ko po dun sa dalawang bata. Habang nag-aantay po kasi ako nung sasakyan, nung nakaraan pa, nag-aantay po kami ng 69. Bigla kong tinanong ako ni Gabri. Sabi niya sa akin, what if Tita Shaina, nabuhay yung dalawang mong anak, si Kuya Justin Benedict at saka si Justin Bernard. Mamaya na po yung explanation, yung mga names po muna ng dalawang bata. Sabi ko, kung nabuhay sila, sabi ni Gab, paano si Ate Ada? Sabi ko, alam mo Gab, ang ganda ng tanong mo. Paano nga si Ate Ada kung nabuhay yung dalawang bata? Kasi may purpose si Lord, kaya si Ate Ada binigay niya sa akin. Doon, nagsitin na yung title ko. So, yung title ko ay ginawa kong The Life Purpose with God. Amen. May purpose si Lord, kaya binigay. Kaya po kayo naritong lahat. Tama po ba? Amen. At yung meaning po nung life purpose is consists of central motivating aims of your life. The meaning of life is to find your gift, and the purpose of to give it away. Ang life purpose ay hindi yung anong ginagawa mo. Ang life purpose ay kung anong mapapala o ano ang mababago o kung anong mangyayari dahil sa ginawa mo. Yun po yun. The purpose of life is to discover your gift. The work of life is to develop it. The meaning of life is to give your gift away. Yun po. Sabi po sa Efeso 2:10, sapagkat tayo nilalang ng Diyos, nilikha sa pamagitan ni Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Yan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin nung una pa man. So nung pa po ay may layunin na po ang ating Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, may layunin ka, kaya dinala ka ng Panginoon dito. Amen po ba? Amen po ba? Lahat po tayo ay may life purpose kasi napakahirap po na wala po tayong life purpose. Every time na nakakasama po ako ni Red sa pag-deliverance, naririnig ko po na pumanaw po siya na walang nangyari sa buhay niya.
Namatay po siya na walang daling saysay sa mundong ibabaw. Hindi na po natin maibabalik yung ganung mga pangyayari. Di ba po? Wala pong rewind. Yun nga po. Kaya po may moving rewind. Wala pong rewind sa buhay natin. Kaya ngayon pa lang po, umpisahan na po natin, umakbang po na tayo ng umakbang. Dahil may life purpose sa ating Panginoon. Maganda pong lumakad kasama ng ating Panginoon. Si life purpose ni Jesus Christ ay hindi po yung mamatay sa cross. Ang ano po niya, ang kanya pong layunin ay ang ma-save ang mankind from the sin. Tama po ba? Amen. Lahat po tayo mga kapatid, may mga pangarap sa buhay. May kanya-kanya po tayong plano sa buhay. Subalit, sabi po sa Jeremiah 29:11, sapagkat batid kong lubos ang plano ko para sa iyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y planong magdudulot sa inyo ng kinabukasan punong-puno ng pag-asa. Kung naaalala niyo po yung Volete sapere quanto vale la vostra casa? Magari per venderla ci faremo 4 per voi il trucco bolso. Immobiliare.it 1 vi aiuta a scoprire il valore della vostra casa. 2 vi presenta l'agenzia immobiliare giusta per voi. Immobiliare bolso. Kung naalala niyo po yung kantang to, mag-umpisa na po kasi ako ng testimony. Naalala niyo po? Ano ba yan? Sa iyo, huwag maging tanging ganyan ang buhay sa mundo. Sino kumanta niya? Sa darating din ang ligaya, ang isipin nyo may bukas pa at mayroong saya. Hindi ko makuha ang tune. Alam mo tayo dyan, sis. Maghintay ka lang. Maghintay ka lang. Maghintay ka lang. Oo, kalaan. Maghintay ka lang. Okay, di ba po? Yan, ulam. Maganda po yung lyrics niya. Kung hindi ngayon, Dahil kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Okay po. Ganun nga po. Ikot ng mundo ay hindi laging pighati at kasawian. Tunay po. Dahil po sa mga naranasan ko at karanaan sa buhay, ikot ng mundo ay hindi laging pighati at kasawian. Ikot kasi, di ba po? Parang Naging gulo. motivation ko po itong kanta Parang ko. gulo. Parang kung gulong tama pa, Sister Rosa. Kaya ang ng iba nga tawag ay gulong ng pala. Parang hindi po lagi nasa ibabaw, hindi lagi Yes. nasa ilalim. Hindi lagi nasa ilalim, iikot lang yung siya. Yes. Hindi tayo laging masaya, hindi laging Amen. malungkot. Kailangan balanse. Okay po. Ganon ang buhay ng tao. Matututunan po natin kung lagi po tayong magiging balanse pong lahat siya kung kasama po natin ang ating Panginoon. Tuloy po na po yung testimony po. Yung mga naranasan ko po sa buhay. Mula po nung unang tumayo po ako dito, at pag tinetestimony ko po yun sa mga kagrupo ko, sabi nila, sabihin mo uli, kasi ganyan pa rin nangyari sa'yo. Oo, ayun po yung unang nangyari na talaga narinig yun naman po talaga na sa kagustuhan ko pong pumunta dito sa Italy. Ako po plano ng kapatid ko na magkasama po kami dito sa bansang Italia. Pero plano ko din po na pumunta sa bansang Hong Kong. Sabi ko nga po nung unang nag-exhort ako na gusto ko po talaga makarating sa Hong Kong kasi pinag-pray ko po yun kasi troop leader po ako ng Girl Scout. Gusto ko po talagang maano po yung isang level na yun. Kasi another step po yun bilang isang troop leader ng Girl Scout. Another merit po yun para sa ano po. Ngayon, nung pinag-pray ko po siya na alam niyo lang po nag-aalay dun sa St. Clair, ganun po.
Hanggang sa nag-resign na po ako ng trabaho, ganun po, wala na po yung ano yun, nawala na po. Kasi po, nag-apply na po ako dito sa papuntang Italy. Pinrocess po. Pero po yung pag-process, siyempre po madalian, yung tinatawag po nilang backlash. So hanggang ano lang po ako natin, nag-drop na po ako doon. Pinabalik po lang ako A to A. So after ng ano, ganun po din siya. A to A papunta sa ano, pero na-question po ako doon sa natin na ano po ako ng mga pulis, gano'n. Kaya po, every time na magpupunta po kami ni Grace sa kustura, sinasabi ko sa anak ko na, baka po si mama kasi nagkaroon po ako ng phobia sa pulis. Kasi ilang pulis po yung nag-ano sa akin, nagtanong, ganito, gano'n kailangan mabilis po yung istorya ng utak ko. Kailangan gumawa po ako ng panibagong istorya kasi gumawa po ako ng pangalan na hindi sa akin. Gumawa pa rin po ako ng pangalan na pauwi sa Pilipinas na hindi pa rin po sa akin. So gumawa po ako ng buong istorya ng isang page na ginawa ko po. Nagsalaysay po ako doon na another story na hindi po ako si Cynthia Alcantara. Ginamit ko is Geraldine de la Cruz. Nakakilala ko, tinulungan ako para lang makapunta rito sa bansang Italia. So pagdating ko doon, VIP ako sa airport ng Hong Kong na kami pangalan Geraldine de la Cruz. Alam ko ako yun. Lumapit ako sa kanya. Sinala ko na yung sarili ko na ako si Geraldine de la Cruz pagdating ko doon. Pagdating ko doon sa bansang anak, ito na yung katotohanan ng istorya, wala ka man. Siguro, later on, maririnig mo rin, makikita mo sa video, kung ba't napunta si mama sa Hong Kong. Kasi narinig lang niya na Hong Kong. Pero hindi niya alam na-detain ako sa Hong Kong. Nung time na yon, so, parang si Flor Contemplacion, naranasan kong humarap sa judiciary, sa tumayo. Siyempre hindi ko naman po alam, first time mo na sabi nung interpreter sa akin, huwag ka na magsagot. Kasi dinidepend ko po yung sarili ko. Binibigyan po kasi ako ng mas mataas na na hatol. Hindi ko, sabi ko, for only transit in your country, hindi nyo ako pinalusot, tapos dito nyo kahahatulan. Sabi na, huwag nang lumaban. Tapos, binigyan po ako ng 9 months. Pag after nun, pagpupok po, change clothes na. Diretso na po sa pinapalit na. Bracelet din po. Naranasan ko rin po. Ang sige, itong bracelet nila. Malaki po kasi yung braso ko. Ayun, naka-bracelet din. Pag hinihila mo lang. Ayun po yung totoo. Opo. Dalawa naman po kami. Hindi po kami. Dalawa. Pero wala po yung sakit na gano'n. Ayun po. Tapos, pagdating po namin doon, Naka-orange. may uniform kami kasi hindi kami orange, sister. Dilaw. Kasi white kami. Kasi White. iba't iba. Sa atin orange. Kasi kami, hindi po naman kasi criminal case yung sa amin. Yung parang mga pasaway lang po kami. Ganun. Sama-sama po kami sa isang selda. So, siguro mabait po talaga si Lord at naging honest po ako dun sa warden po namin na sinabi ko po na ako'y may asthma. So, dun pa lang nagbibilang na ako. Parang alam niyo po yung sa pintura, kuling na lang kayo ay maglagay ng isa. Ngayon ay Lunes, Martes, so ilang araw, ilang days, nakakabagot din po. Totoo po na yung sabi nyo, naghimas ng rehas, yun po, tunay po yun. Yung matuto ka makisama doon sa mga kasama mo, Incheck, Vietnamese, ayun lahat po, pakikisamahan. Doon na yung pakikisama mo. At nisip ko na lang po na nagka-camping po ako sa lugar na yon. Pero syempre, naisip ko rin yung lungkot kasi yung nanay ko nag-aalala, ang way of communication lang po sa kanila is yung isang papel lang po yung bibigay sa inyo. Isang papel, tutupiin mo po, yun na rin po yung envelope, babalik mo po uli sa warden. Ihulog po nila. Pero i-scan muna po nila. Hanggang sa, meron pong kasamahan ng katrabaho sina Red doon sa Pilipinas na yung postman po, wala naman po kasi mailbox yung bahay namin.
nadala pa po na nadala ng hangin ang sulat. Hanggang sa nakapunta pa po sa 3 bahay, napulot po. Na kasi nakita po yung pangalan ko. Nalaman ng mga magulang ko na na-detain po ako doon sa Hong Kong. Isang ano na po. At ngayon po, na after, siguro po, nalakad na po yung panahon, yung kapalitan ko po, mahaba po yung storya, pero bibilisan ko po. Yung kapalitan ko po na in-check, na siya po yung leader dun sa loob. Bali po kasi dun sa Hong Kong, ang sistema po. Dito po, sama-sama po kayo. Dito po ay laundry shop. Dun po yung, dun po ako nakadala sa laundry shop. Ayun po, yung leader po doon, yung pinaka-leader po namin na in-check, palaya na po siya. Ngayon po, tinawag po ko ng warden na ako daw po yung papalit dun sa pag-control po lahat ng items dun sa loob. Gano'n po kahirap na ang sulat po nila yung kawayan. Hindi ko po na yun. Sabi ko, papayag ako, i-translate nyo lahat yan sa English. Pumayag po ako, tinatranslate sa English. Sa loob pa lang po ng kulungan, nakikita ko na po yung ugali ng mga kapwa natin Pilipino na naiinggit sa kapwa Pilipino. Sinabi niya sa akin, bakit ikaw nakaupo ka dyan lang sa lamesa, wala kang ginagawa, ikaw nag-check, ikaw nagkukontrol. Ako, abogado ako. Sabi niya. Sabi naman yung isa. Ako nga, sekretary. Okay po. Sabi ko, bakit po ba kayo nandito? Ganito, gano'n rin. Dito naman po, hindi naman po pataasan ng pare-pareho po tayo nasa loob. Pare-pareho po tayo, pantay-pantay po tayo dito. Kung gusto niyo po, palit po tayo, ikaw nilagay dyan, mapaparusahan ako. Bakit ka ba napapunta dyan? Nagsabi po ako ng totoo na hindi po ako pwedeng mamalansya kasi may hika po ako. Hindi ako pwedeng maglaba kasi may hika. Kasi lagi po akong dinadalhan ng PAM. Siya po, siguro po, mas mapalad po kayo, malusog po kayo, kaya po kayo ay nakandigan. Yun po yung sinabi ko sa kanya. Sa madaling salita po, sa halip na po, 9 months po ako doon sa loob. Hindi po ako natuloy sa Italy. 6 months po yung binigay sa akin. Yan pa po pala isang pangyayari. Dahil sa kagustuhan ng kapatid ko po na mabigyan po ako ng papel kasi sabi niya, wala daw po akong typewriting. Pinadalhan po ako ng typewriting galing Italy sa Hong Kong. Napagalitan po ako. Bakit daw po ako nadaing ng mga ng mga walang materials doon sa loob? Bawal po. Hindi ko bibigay sa iyo yung pinadala sa iyo, sabi niya sa akin. Yung sabi niya, hindi ko naman alam na magpapadala yung kapatid ko. Talagang ang rules dito, isang page lang, 1 linggo. 1 linggo ka na ulit. Hindi pwedeng isang bundle. Kasi ilan kayo. Maganda din po yung kanilang policy. Yung pagkain nila, okay naman po. Maganda po. Ayun po. Siyempre po, malayo sa pamilya, napapaiyak na lang po kayo. Napapaluha. Dahil abot kamay niyo na po yung yung bansang gusto yung puntahan, di ba po? Tapos kada isipin mo yung si inay, si tatay, ganito, ganun. Tapos, doon pa lang po nakakilala na ako kasi meron pong pastor po, si Pastor Turman, na nag-introduce na po ng mga ganong gawain. Pero siyempre, wala po sa utak nyo dahil kayo po yung 18 hours na Tapos, torete pa kayo na iniisip nyo yung mga mangyayari, ganito. Parang nilaro mo na rin lang po yung pagsali, sa kanila. Kasi pag pupunta po kayo sa kanila, makiki-join kayo, pag labas nyo po sa kanilang meron na po kayo dalang pagkain. May isang bag po kayong pagkain. So, na lang po ako. Ganun na lang po. Sabi ko, nang ingay-ingay naman ng mga kanta nila. Pala po yung worships ko na magugustuhan ko po ngayon. Wala nung kanta po yung minomotivate ko na sa sarili ko. Hanggang ngayon, napalitan na po yung motivation song ko. Hindi na po yun. Kung hindi ngayon, ang panahon na iba na po. Ang ngayon na po yung motivation songs ko. Pag nakikita ko po, kay buti-buti mo Panginoon. Tapos po, sabi nga po,
hindi man tayo magsalita sa bawat patak ng ating mga luha, alam ng Diyos ang laman ng ating puso. Ang luha daw po ay ang pawis ng kaluluwa. At ang luha daw po ang ang pagsusumbong ng isip sa ating puso. Minsan kasi naranasan natin nagsasalita tayo mag-isa. Kala ko, sinanay ko, salita ng mag-isa. Ngayon nararanasan ko na rin. Normal pa ba ako? Ma, okay lang ako, anak. Pwede rin naman yung lola mo. Tayo lang hanggang po ka rin. Tama po ba? Naranasan niyo po ba yung gano'n? Kasi ang daming umiisip sa atin, ang daming nagsisikip sa utak natin, di ba po? Totoo, normal po yung mga kapatid. Kasi marami tayong plano sa buhay natin. Pero, ang ano yun po natin? Iba po, gumalaw at ang si Lord ang nagplano sa buhay natin. Amen po ba? Dahil hindi pala po ang direction ko ay talagang sa Hong Kong. Ginawaan pa rin po ni Lord na pumunta ako dito. Legal na po. Lucy. Lucy po. Hindi na po ako nag-alala pumunta dito. Hindi na po ako nag-alala na tatanungin interrogation. Pero pagpasok pa rin po sa immigration, nagagaganon pa rin po yung doon. So, nakakita pa rin po ako ng pulis. Kahit ang pogi-pogi po ng pulis, hindi ko pa rin po talaga maalis na hindi ninenervyos. Ayun po. At pagkuha po sa akin ng kapatid ko, after 2 weeks, 3 months, package deal po pala. Buntis po ako. Ayun po ang purpose ni Lord sa akin. Meron po, may plano po si Lord. Kaya po pala, naisip ko tuloy, sabi ko, kung hindi, siguro ako lang dun bumalik sa Pilipinas. At doon lang, siguro Wala kang anak. Wala po akong anak at kabilang po ako sa matandang dalaga. Kasi po ilan po yung mga kamag-anak ko namin sa pamilya. Matandang dalaga po. Ayun po. Kaya po sabi ko, anak, may plano may purpose si Lord, kaya ka binigay sa akin. Ayun po yung aking maibabahagi po kwento. At kung hahaba ko pa po, Charo Santos pa po. Mita-mita po muna, nakatingin po sa kasilid. Ayun po. Tinititigan ka na. Oo, ilang pages ga yan? Tinititigan ka na. Po? Ilang pages yan? Kaunti lang po po. Parang 10 yan. 10 pages. Hindi po. Yung pinapasok ko pa. Itlonted po, kaunti lang. Ay, hindi naman. Di ba? Yung pinadalang typewriter. Sana, kaya lang man ginagawa. Meron pong pagtuturo kung paano po natin yung key aspects of life service. Life purpose, sorry po. Kung paano po natin dapat, yung layunin po natin, kung paano po natin na yung life purpose po natin na may papakita ang pag-aan natin sa ating Panginoon. Dapat lagi natin kasama, lagi natin, gagawin natin sentro, lagi tayong nakakonect kay Lord. Okay, number 1 po is glorify God and enjoy Him. Dito po, nung binabasa ko siya nung una, totoo po yung sinasabi ni Red na hindi mo maiintindihan, hindi mo ang hirap talagang intindihin kapag hindi mo hinihingi yung ng Holy Spirit. Hindi ko siya naiintindihan kahit basa-basahin ko. Sabi ko, magturo na ako ng science, tsaka math, pero madali lang. Pag na-explain ko, okay children, 1 plus 2, ito. Naintindihan! Opo. Ito. Kaya ko pa ulit-ulit siya, ito ko pinagdugsong ko. Nahihirapan po talaga ako. Sa totoo po. Pero pag madaling araw, totoo po, nagigising kayo. 4:00, nagsulat na po ako. Kasi doon ko po naunawaan. May pagpapalo po ang Lord sa akin dito. Kasi yung meaning po ng glorify God and enjoy Him. The primary purpose is to glorify God. Is in every action. Whether working, eating, or interacting with others. Sabi nga po, kailangan lagi nating pupurihan at ano. Dito po, sino po sa inyo nakakaatin ng mga kasalan, binyagan, gano'n po? Lahat po tayo nakakaranas ng gano'n, di ba po? Ang bongga-bongga, kainan, ang sarap po, di ba po? Sama-sama, nakita mo yung kaibigan mo, nakita mo yung reunion, lahat ng okasyon, napakaganda po. Okay po. Pagkatapos po ng kainan, minsan, nagkakausap kayo, tapos na, parang nagkakaroon ng evaluation. May pagpapalo po talaga sa akin dito. Ako po ito
Ang dami namang absent mo sa ulam na yun. Sabi yun daw, kare-kare. Hindi mo kare-kare yun. May parang, may tiyago. Hindi ka. Ako po yun, sorry po. Hindi po pala dapat ganun mga kapatid. Bakit? Pinaghirapan mo nung taong nag-prepare. Pinag-prepare niya. Piniprepare pa lang na lahat. Sabi niya, Lord, sana magustuhan niya po lahat ng pagkain. Maubos po sana, Lord. Puts-putsin niyo po lahat, Panginoon. Ang lahat ng kakain ito, pinag-pray po nilang lahat yun. Kaya mga kapatid, dito po talaga ako ay natuto. Dito sa topic ko po ito. Sabi nga po, ano po kayang maganda? Pwede kung ayaw mo yung pagkain at hindi mo kilala, ano po? Huwag daw pong kainin. Tikman niyo po, kumuha ng kaunti. Huwag na po tayong magsalita ng hindi maganda. Dahil may nangyari po mga kapatid, kinumbida, sinabihan, nakarinig kasi nagpasa-pasa, bumalik ang salita. Hindi nagpatalo, nagpahanda ulit sa lokale, sinarapan. Hindi kinumbida, pura era. Ang sakit nyo po, hindi kinumbida. Di ba parang ano, doon na rin po pumasok yung love God and neighbor. Papaano po yun? Di ba? Yun na lang po yung sinasabi doon sa Matthew. As Jesus summarized the highest calling as loving God is as loving with one's heart, soul, and mind. So, paano po yung ganon? Magkakadugsong na rin po kasi yun, di ba po? Hindi ka kinumbida, magagalit ka ngayon, lalo ng aasbog. Hindi na kayo mag-iini ka, magkapit-bahay. Hindi na kayo mag-aano. Paano na yung relationship nyo? Paano na? Hindi na po. Hindi mabuti po yung ganon. Kasi magsisiklab na yung inyong puso. Mawawala na po yung pagmamahal ninyo bilang isang kapitbahay, kamag-anak. Hindi po mabuti yun. Hindi na kayo magbibigayan ng ulam kasi pupulaan lang. Kakahiya naman. Huwag mong bibigyan niyan. Biliin mo ang plato maganda. Baka bingang sasabihin sa iyo, nagbigay kay bingaw na ng plato. Huwag mo ganun mga kapatid. Ano nga lang, kukuha pa tayo ng hirap na kayo mag-prepare, bibigyan nyo lang ng ulam ito. Ano na lang po yung makuha natin sa pingganan o sa banggirahan natin, sa kusina natin. Pero pagka kukuhanin ng magandang plato, yung pinaka-may ginintuan sa palibot, ay hindi po ganun. Huwag tayo pong mamimili ng kung ano po yung uri ng ano. Pareho siya. Kung ang plato po ang binigay sa kanya, pareho plastic po lahat. Ganun po. Ganun po ang pag-ano natin sa ating kapwa. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon, mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ang buong pag-iisip. Ito ay utos. Ito naman, ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa ng gaya ng pag-ibig mo sa sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang dalawang buong kautusan ni Moises at ang kautusan ni Moises ang katuruan ng propeta. Pangatlo po yung good works stewardship. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayahang tinanggap ninyo sa ikakapakinabang ng lahat. 1 Peter 4:10. Yun nga po yung sinasabi ko sa inyo. Yung life purpose, hindi kung ano yung inyong kung ano yung inyong maibibigay, kung ano yung inyong maiaambag sa inyong kapwa. Yun po yun. Yung gift na may iaambag niyo po sa inyong kapwa. Let's say po, meron po kayong gagawin dito po sa atin. May gawain po tayo dito sa church sa ating church. Ikaw po ay nagpusa. Lagi po ikaw nagpupusa. Magpusa kung ano-anong gawain. After that, nagpupusa ka rin po magkwento. Ako na lang ang lagi ang nagagawa na rin. Lagi na lang ako, hindi na maayos rin. Ano na lang ako, araw-araw na lang ako, ganito na.
Hindi po gayon. Tunay po ba? Tayo po ay gumagawa para sa ating opo. Kung ano po yun, dahil po tayo ay, hindi tayo kumikilos dito para po sa ating katabi, para sa mata ng ating kapwa. Dahil aawardan tayo, bibigyan tayo ng parangal, dahil nakikita tayo, pupurihin tayo. Hindi po ganun. Tunay po ba? Amen. Dahil ang pagkilos, paggalaw natin dito, hindi po ang kapwa natin ang ating nakakakita. Kaya huwag po tayo maging sensitibo, makarinig ng kapunti, paling doon, paling dine. Tayo ay magiging parang balat sibuyas na po. Tayo po ay transparency po tayo. Ganun po, para po tayo kasama po natin sa paglakad ng Panginoon. Amen. 4 po, become like a Christ. So, becoming Christ involves a lifelong transformation character to reflect Jesus. Love, humility, and obedience guided by the Holy Spirit. So, sinabi po na, ito na po sabi ko, full transformation kasi nga po si Christ na po talaga, di ba po? Alam naman po natin kung paano yung sakripisyo, ginawang pagbabago ni Christ. Bila po nung nangyari sa kanya. Okay po. Therefore, be imitators of God as beloved children. Ephesians 5:7. Matatapos na po. Number 5 na po. Fulfill God's, number 5 na po. Fulfill God's with over personal ambition. When people make plans, the ultimate purpose is to align with God's will which provide hope and a future. Iwasan po ang makasariling ambisyon. Magpakumbaba. Malasakit sa kapwa, wag lang sarili ang isipin, kundi ang kapakanan ng iba. Philippians 2:3-4. Yun po. Iwasan po natin na maging makasarili, mapagpakumbaba, malasakit sa kapwa. Kapag po yun ang ating mga ang ating sa layunin sa ating buhay, tiyak na po ang ating tagumpay na hindi po tayo manuliko sa ating katatahakan na landas. Number 6 po, relationship and family. Life is a training ground for being part of God's eternal family, moving from a broken state to a restored relationship. Ito po'y kinuha ko sa tagubilin sa mga magulang at mga anak. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ho ang unang utos na may kalakip na pangakong ikaw ay giginhawa at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikagagalit ng iyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at katuruan ng Panginoon. Efesos 6:1-4. Kung nagkakatampuhan po ang bawat isa, miyembro ng pamilya, ano po ba dapat gawin? Dapat po ba itong palakihin? O dapat po nilang pag-usapan at nang hindi na lumaki ang magiging sitwasyon nito? Dapat po silang magpatawaran katulad po ng pagpapatawad ng ginawa ng ating Panginoon. Nasa conclusion na po. Ipagkatiwala natin sa Diyos ang ating mga plano at mga hakbang dahil sa uli, siya din ang may kontrol ng lahat. Nasa Diyos ang kasagutan. Amen. Application po, ang layunin ng ating buhay ay ang sumunod, maglingkod sa Panginoon, magkaroon ng banal na pagkatakot sa Kanya. Walang halaga ang buhay na hindi nilakaran ang kalooban ng Diyos. Salamat po. Ang haba ng life purpose mo. Yung layunin ng Diyos sa buhay mo, nagsimula sa Pilipinas, Hong Kong at saka sa Italia mo. Masyadong masalimuot ang buhay na yan. But
God is good. Kasi binigay ng Lord. Isipin mo, nung time na dumating ka dito, hindi namin alam kasi kasama namin sa trabaho. Yung palang kasama namin sa trabaho, babagong pasok sa empresa namin ay buntis na. Grabe. Talagang pinagpala. At kung hindi ka naman nahuli sa Hong Kong, sinabi mo ano, parang walang Amanda. Wala. At after isang taon ba nung mamatay ang asawa mo? Hindi po. Bago ka nakaalis. Buntis ka kay Grace nang mamatay yun. So siguro talaga binigay ng Lord si Amanda sa iyo. Kasi kung dito ka, hindi ka na nakauwi doon, namatay ang asawa mo, baka Italiano naging asawa mo. Baka. Hindi po. Si Lord talaga binigay si Amanda para sa akin. Yun Alam ang mo yun sa plano kanya, niya. ang title mo is Life Purpose. Isa sa pinakamagandang istorya ng buhay ng isang Kristiyano is yung life-driven purpose. Alam niyo po yung ang buhay natin ay may layunin. Hindi lamang may layunin ng buhay natin, meron talagang isang tao sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na nagkatawang tao at naging Diyos para maging daan at tularan ng isang tao para magkameron ng buhay ang layunin ng bawat isa. Amen. At dito binigyan buhay tayong lahat ng mga Kristiyano para may papupuntahan talaga tayo. Kasi kung talaga po tayo ay bibigyan ng Diyos ng layunin at tayo ay may layunin na ang bawat isa, ito nga po sinasabi din sa Ephesians na binigyan tayo ng layunin na mayroong kalakip na regalo sa bawat isa sa atin. Meron kanya-kanya tayong gift eh. Yung gift na yan, katulad nung church na to, no? Hindi lahat pare-pareho ng gift natin. Tinan niyo, meron tayo para sa mga children ng mga bata kasi hindi naman lahat magagawa yun. Meron tayo sa ushering na masisipag, hindi naman lahat masipag dito, di po ba? Meron tayong finance, may kanya-kanya talaga. Binuo ang pamilya na may kanya-kanyang layunin at purpose si God. Kaya lahat po yun, iba-iba tayo ng galaw. Kasi tayo, sabi sa Ephesians 2:10, we are the workmanship of Christ, workmanship of God, and created of God by Christ, His Son. Tayo po ay nilalang ng Diyos at tayo ay gawa ng Diyos. Yung ginawa ng Diyos tayo, nilalang ng Diyos tayo, na tayo magpapatuloy para po sa misyon at yung purpose ni God sa mundo ito. Ipanalangin natin ngayon na tayo maging malakas at yung sigla sa puso at sa isip ng gagaling. Kahit na tayo busy, kahit na sa mansulok na tayo ng lugar na punta, bigyan natin ng time itong pananalangin kasi napaka-importante ito sa buhay natin. Kasi dito, basta we're attending Sunday service, nakita-kita tayo sa Sunday, ito yung pinaka-importante talaga kung paano tayo magkaisa sa pananalangin. At ngayong hapon, ipanalangin din natin yung ating worship leader for today, para parte tonight. Tomorrow, worship leader, no? Tomorrow, kasi gawa nang sila may practice doon at maaga sila para bukas, na naway samahan sila, mga batang ito. Siyempre mga bata, mag-iwahiwalay na pagka humihiling sila, pwede po ba kami ganyan sa isang linggo? Magpa-practice na sila bukas kasi sa isang linggo. Next, wala ulit. Gusto nila, opo. Wala daw sila ulit. Wala, kasi si Mataman aalis na ng 11. Gusto nila sa bahay naman pumunta. Kasi sa September daw, sobrang tagal na, hindi pa na pumunta bahay. Sabi ko, ba't di pa naayos yung bahay natin? Iyayin mo sila mag-ayos dito. At saka may parko naman po kaming katapat nun. Yun ang nakakatuwa. At saka yung mga bata minsan din lang naman po sila humiling ng ano. Kaya hinayaan ko sa mga practice kayo bukas at tapusin niyo yung practice niyo kaagad para kayo ay kung magsama-sama man sa next week. Sunod-sunod na Sabado natin, isipin nyo. Tapos 11, birthday ni Kambal. So, ang prayer meeting natin morning. Tapos doon, program na yun. Saturday. Opo. At sa Saturday po, sasabihin ko sa inyo, pero I'm sorry, papahinga na. Morning muna din po kasi para yung iba lang makapaglaban ng damit sa kanang kurtina. Para pagkatapos Saturday naman na ito, nung darating?
Darating na Saturday. Itong Saturday. At saka sa susunod na Saturday, Oh, dalawa. good. Thank you, Lord. Wala nga amo ko. Nag-Saturday. Yes. Yes. Yeah, makasama namin kayo. At least makakapag-sama-sama tayo sa pananalangin. Ngayon, kung kahit wala ang amo nyo, manalangin kayo. Sige pa tayo po tumayo at tayo manalangin. Hallelujah! Thank you, Lord! Hallelujah! Lapit sila dito. Timing. Lapit kayo dito na kayo talaga schedule na yun. Yes, I know. Yeah. Titingnan ko lang kung si Brother Paul. Hallelujah! Woo! Thank you, Lord. Thank you so much. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Father God, Yahweh. Hallelujah. Hallelujah, Abba, Father God. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Hallelujah. We welcome you, Lord God. We welcome you, this Spirit. This afternoon, Lord God. We welcome you. We welcome your presence, O Lord Jesus. Hallelujah. Sa oras na ito, Lord God, muli, narito ang iyong mga anak. Ang bayan mong pinili mo, Lord God, ng Jesus the Anointed One Church Milan. Kung saan, Lord God, kami nagkakaisa sa oras na ito, nagkakatipon-tipon, upang, Lord God, ay ikaw ay aming katatagpuin, sapagkat ikaw ang aming Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Nais namin, Lord Diyos, na ikaw ay papurihan sa hapong ito. Sa buhay ng nakiisa sa gawain ito, Lord God. Nais namin, Lord God, na ikaw ang maluwalhati at madakila sa oras na ito. Patuloy, Lord God, sa hapong ito, Lord God, ikaw ang sentro ng gawain ito. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat ng aming gagawin, ng aming panalangin sa hapong ito, Lord God. Inaamin namin, Lord, na sa aming sariling kakayanan, hindi kami marunong manalangin. Subalit, sa pamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Santong Espiritu, na siyang mag-guide sa buhay ng bawat isa sa amin, makakarating ang aming idudulog sa hapong ito, Lord God, and we believe, Lord, ito, O Diyos, ay sasagutin mo, O Diyos. Salamat, Lord. Pero una sa lahat, Lord, hayaan mo na namin kayo papurihan sapagkat kayo ang Diyos namin na hindi nagbabago. Yes, Lord. Ang Diyos na hindi nagkulang sa aming mga buhay. Ang Diyos na kahit minsan ay hindi nagpabaya sa amin. Ang Diyos na makapangyarihan higit sa lahat, na may lalang ng langit at ng lupa at sa lahat ng nilalaman nito. Ang Diyos na nagmamay-ari ng aming buhay at kaluluwa. Higit sa lahat, Lord, ang Diyos na punong-puno ng pag-ibig na walang hanggan sa aming mga buhay. Sa bawat isa't isa sa amin, Lord God, na lumalapit, nananalig, nagtiwala, sumampalataya sa iyo. Kayo, O Diyos, ang pag-ibig niyo ay ibinubuhos niyo sa buhay ng bawat isa. Salamat sa iyong pagmamahal na hindi nagmamahal. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming mga buhay. Wala po kayong katulad. Walang makakapantay sa inyong kabutihan at kadakilaan. Walang makakahigit sa inyong kapangyarihan. Walang ibang Diyos sa buhay namin, kundi ikaw lamang, Aba, Father God, Yahweh. Hallelujah. Ikaw lamang, Lord Jesus Christ. At ang kapangyarihan ng Banal na Santong Espiritu na siyang patuloy na sumasa amin lagi. Salamat, Lord. Kayo ang aming Diyos na kahit minsan masaktan ng namin kayo, nandiyan lagi kayo nagpapatawad. Kaya sa hapon ito, Lord God, hayaan po niyo, Diyos, na sa aming lahat na nakiisa sa gawain ito, na naririto, O Diyos, o even, Lord, ang kabuuan ng congregation na ito, ng Jesus the Anointed One Church Milan, Italy. Hindi man sila nakakarating, O Lord God, ng mga kapatid namin. Subalit kami lahat, Lord, isinusuko namin
ang buhay namin sa iyo. Amen. Amen. Ano man ang nakikita mo, Lord God, gatuldok man ito na hindi ka nalulugod. Hindi namin ito na itatago sa iyo. Hinihingi namin lahat ito ng kapatawaran. Amen. Amen. Kapatawaran na kung saan papawingin ang lahat ng aming nagawa upang malaya kami makakatulog sa hapong ito sa iyong kabanal-banalan ng trono ng biyaya. Amen, Lord. Hinihingi namin ang kalinisan ng aming puso, Lord God. Puso na kung minsan, Lord God, hindi namin namamalayan. Kami ay nagkakaroon ng ginagawa, naroon namin ang aming puso. Mga ginagawa namin, sinadya man namin o hindi namin sinasadya. Na kung saan, Lord God, nasakta namin ang iyong kalooban. Ang lahat na ito, O Diyos, hinihingi namin ng kapatawaran at kalinisan. Sapagkat kayo ang Diyos na matuwid. Amen. Hindi lang kayo ang Diyos ng katuwiran, Lord God, sa aming mga buhay. Kundi kayo ang Diyos na nagmamay-ari ng aming buhay at kaluluwa. Kaya naman sa hapong ito, Lord God, inakilamin na may pasasalamat sa iyo na walang hanggan. Sa iyong paglinis sa buhay ng bawat isa sa amin at sa iyong pagpapatawad sa amin. Salamat sa iyong mayamang awa at habang walang katapusan sa buhay ng bawat isa sa amin. Na patuloy mo kami kinahabagan, kinahawaan, sapagkat kami ay, O Diyos, ay laging mahina. Ikaw lamang ang aming kalakasan o kaya. Ikaw lamang at wala na pong iba. Sapagkat sa aming buhay, Lord, kung kami ay wala sa iyo, wala po kaming magagawa sa sarili namin kakayahan. Kung kami ay walay sa iyo at wala po kayo sa amin. Kaya inaamin namin, Lord God, patuloy na ang pagkilos mo, O Diyos, kung wala sa amin, hindi kami makakalakad na naayos sa iyong kalooban, O Lord God. Salamat, Lord, sapagkat nariyan ka lagi na patuloy na nakagabay sa amin sa pamagitan ng iyong makapangyarang banal na Espiritu, na kung saan ang Espiritu mo, O Diyos, patuloy mo pinagkaloob sa amin, na siyang nag-guide sa amin sa araw-araw naming ginagawa. Siyang nagtuturo sa amin sa lahat ng aming gagawin. Siyang nagpapayo sa amin upang hindi kami, O Diyos, magkamali sa aming paglakad at tungo sa iyo. At siyang tumutulong sa amin, O Diyos, kapag kami, O Diyos, ay nangangailangan ka. Nagko-comfort sa amin, nagbibigay sa amin ng kapayapaan sa aming isip. Salamat sa iyo, Holy Spirit, sapagkat bagaman kami ay patuloy na nagkakamali, nagkakasala, nariyan ka lang, hindi mo kami iniiwan. Salamat. Salamat, Lord God. Salamat, Lord Jesus. Sapagkat tapat ka sa iyong pangako. Tapat ka sa iyong mga salita. Tapat ka kumagmahal sa amin, Lord God. Salamat sa mga biyaya na pinagkaloob mo sa amin. Mga biyaya at pagpapala na aming naranasan, na natatanggap, nakakamtan mula sa iyong makapangyari mapagpalang kamay. Salamat sa mga kagalingan ng lahat ng aming mga nararamdaman, physical na nito, o even spiritual, O Lord God. Salamat, sapagkat kung wala po kayo, O Diyos, hindi namin alam kung paano kami makakalakad patungo sa iyo, O Lord God. Salamat, Lord, sa lahat ng bagay, mga panukala at kaparaanan mo na ipinagkaloob sa amin, Lord God, upang kami makapamuhay na naaayon sa iyong kalooban. Salamat, Lord. Salamat sa lahat-lahat. Sa lahat na pinagkaloob mo sa amin. Kulang pa ang aming mga salita upang ikaw ay pasalamatan namin. Kulang pa ang aming mga salita upang ikaw ay pasalamatan namin sa iyong mga ginagawang kabutihan sa amin at gagawin mo pa sa aming mga buhay. Salamat, Lord God. Sapagkat nariyan ka lagi. Nariyan ka lagi na tumutugon sa aming mga pangangailangan. Salamat, Lord God. At salamat sa iyong mga ginawa
ginawa sa amin, O Lord God, na kung saan, O Diyos, katulad ngayon, dinala mo ang aming panyapak upang kami ay sama-samang tutulog sa iyo, Lord God. Sapagkat ikaw din po ang may sabi, Lord God. Huwag kaming mag-atubilin na lumapit sa iyo. Kabanal-banalan yan, turo ng biyaya niyan sa kaya sa langit. At doon makakamta namin ang iyong kalingat awat habag sa tuwing kinakailangan namin ito. Lord God, pangako mo yun sa Hebrew 4:16. Pinanghawakan namin ito. Kaya kami lumalapit sa oras na ito, Lord God, upang idudog namin ang iyong templo na ito, ang iyong mga anak, Lord God, at hindi lang ito, Lord, sa lahat ng maraming nangangailangan, O Lord God. Kami ay tinawag mo bilang tagapamagitan, Lord God, bilang intercessor sa iyong ministry ito, O Lord God, sa iyong templo. Gawin mo kami, O Diyos, na maging karapat-dapat sa hapong ito. Ang aming puso, O Lord God, gawin mo ito, O Diyos, na magiging masamyung handog sa iyong banal na harapan sa hapong ito. Salamat, Lord God. At sa hapong ito, Lord God, muli, dinudulog namin ang gawain ng bukas, una sa lahat. Amen. Ang gawain ng bukas, O Lord God, na magdadala ng iyong mensahe sa buhay, Panginoon, ni Pastora Mafe na mula, O Lord God. Hallelujah, Lord God. Ngayon pa lamang, Lord God, hinihingi namin ang iyong gabay at patnubay. Hinihingi namin, Lord God, ang iyong mga salita na idadali mo sa araw ng bukas sa kanyang buhay. Na kung saan, O Diyos, ang mga salita mo ay may kapangyarihan. Bawat mamumutawi sa kanyang mga labi, O Lord God, ay ito'y tumimo sa mga puso at isipan ng lahat ng makakarinig sa araw ng bukas, O Lord God. Lahat na kanyang ihahayag sa araw ng bukas, Lord Jesus. Ang lahat ng ito'y mula sa inyo. Na ito, O Diyos, ay dumaloy sa puso ng bawat nakikinig, Lord God, upang kung anuman ang mga pangangailangan, Lord God, sa lahat ng mga makikinig sa araw ng bukas, Lord God, sila, O Diyos, ay pagpapalain mo ng lubos, O Lord God. Salamat, Lord. Salamat. Gamitin mo ang buhay ni Pastor Mafe, Lord God. Sa araw ng bukas ng kanyang pananalita, Lord God, through inner healing and deliverance. We declare, Lord God, in Jesus' mighty name. At maging sa kanyang pananalita sa araw ng bukas mula sa iyong mga salita na ihahayag niya, Lord God, may kapangyarihan, Lord God, na ito ay magbibigay ng pagpapala sapat-sapat na biyaya sa lahat ng narito sa araw ng bukas. We declare in the mighty name of our Lord Jesus. Salamat, Lord God, at ikaw, O Diyos, ang kikilos sa araw ng bukas sa buhay ng aming pastor na ito. At patuloy, Lord God, ngayon pa lamang, Lord God, hawakan po niyo ang kanyang puso. Na walang anumang gawa o pakana ng kaaway na makakadeceive sa kanyang puso, Lord Jesus. Hallelujah. Patuloy, Lord God, na ang kanyang puso ay manatili, Lord God, na malinis hanggang sa araw ng bukas upang maihayag niyang lahat ang nais mong may parating sa iyong templong ito. Salamat po, Lord God. At maging din po, Lord God, sa lahat na gagamitin mo sa araw ng bukas, una sa lahat, Lord, ang music ministry. Ang magpapaawit sa araw ng bukas sa buhay ni Nicole. Amen. Lord Jesus, batid mo ang puso ni Lord ni Nicole. Batid mo, kita mo, walang naitatago sa iyo. Kaya patuloy namin inihiling sa iyo, gamitin mo siya mightily in your name. Through music ministry. Amen. Salamat, Lord God. Pagpapalain mo ang batang ito. Amen. Sapagkat ang puso niya ay naka-align sa iyo, O Diyos. Ano man ang desire ng kanyang puso, Lord Jesus, ito'y ipagkakaloob mo. Amen. Sapagkat ang desire ng kanyang puso, ikaw lamang ang mapapurihan. Amen. Ikaw lamang ang maluwalhati at madakila sa kanyang buhay. Ikaw lang ang kanyang mapaglingkuran at wala na pong iba. In Jesus' name.
Salamat, Lord God, at sa lahat ng mga kasama niya sa music ministry. Sa araw ng bukas, Lord God, sa mga tutugtog, Lord God, musician, mga backup niya, O Lord God, ngayon pa lamang, Lord God, inihanda mo na ang kanilang mga puso. Inihanda mo na maging malinis sa araw ng bukas upang sa pagbukas ng tabing ng iyong templo, O Lord God, through worship, Lord God, ang kapangyarihan mo ang siya, O Lord God, na dumali, Lord God, na sa lahat ng makakarinig ng kanilang mga inaawit, Lord God, through worship, O Lord God, ay makamta nila ang kalayaan, O Lord God, sa kanilang puso at makamta nila, O Lord God, ang kagalingan sa lahat ng kanilang nararamdaman. In Jesus' mighty name. Salamat po, Lord God, sa mga anak mo na ito, na kung saan ginagamit mo sa music ministry. Sa murang edad nila, Lord God, nandun ang kanilang commitment sa iyo. Kaya patuloy, Lord God, ikaw po ang kumilos sa kanilang buhay. Hinihiling namin sa iyo, O Diyos, na sa kanilang pagkalilingkod sa iyo, o even sa labas ng church na ito, O Lord God, ang iyong divine for protection ay sumasa kanilang lagi. We declare in Jesus' mighty name. At patuloy, Lord God, ang iyong divine for covering the blood of Jesus Christ sa buhay nila from head to foot, body, soul, and spirit ay patuloy, Lord God, ang kapangyarihan mo ang siyang makita sa kanilang buhay at walang anumang gawa o pakanan ng kaaway na siyang makakapanaig, makakadisip o magwawagi sa kanilang buhay sapagkat ikaw, O Diyos, ang mahahawak sa kanila. In Jesus' mighty name. Salamat po, Lord God, sa kapangyarihan mo na patuloy mo ipapadama sa iyong mga anak sa kabuuan ng music ministry, O Lord God, mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakamabata, O Lord God. Even, Lord God, ang lahat sa mga nagtatamburin, O Lord God, ang mga youth na ito, Lord God, na ginamit mo, Lord God, hawakan po niyo, O Diyos, ang kanilang mga puso at isipan. In Jesus' mighty name. I-declare, Lord God, patuloy ang divine for protection sa kanilang mga buhay, araw at gabi, even sa kanilang pagtulong, even sa kanilang pag-aaral, even sa kanila, O Lord God, kung saan man sila naroon maging sa oras na ito, Lord God, nandun ang yung divine for covering the blood of Jesus Christ sa kanilang buhay from head to foot, body, soul, and spirit. And we declare, Lord God, walang puwang ang gawa o pakanan ng away sa kanilang mga buhay. In Jesus' mighty name. Salamat, Lord God, sa kapangyarihan mo na patuloy mo yung pinadadama at pinararanas mo sa iyong mga anak sa J1 Milan. Amen. Salamat po, O Lord God, sa iyong kapangyarihan na patuloy mo, O Diyos, na ipinagkaloob sa buhay ng bawat isa. Higit, Lord God, sa buhay, Panginoon, ng aming pastor, Lord God, sa buhay ng senior pastor na ito, Lord God, sa buhay ni Pastor Reverend Pastor Chano Mariano Unya, O Lord God. Kilala mo siya, O Diyos. Kilala mo siya simula sa umpisa. Kilala mo siya simula nung siya naglilingkod sa iyo hanggang sa kasalukuyan nito. Amen. Patuloy kami nagpapasalamat sa iyo, O Diyos, ng walang hanggan, sapagkat binago mo siya ng lubos. Amen. Binago mo siya ng binago araw-araw hanggang sa ngayon. At patuloy na nagagamit mo na ang kanyang buhay for your glory alone. Amen. Salamat, Lord, sa iyong gift na ito na ipinagkaloob mo sa aming pastor na ito. Through inner healing and deliverance. Amen. Gamitin mo siyang mightily and effectively, Lord, ayon sa pagkatawag mo, ayon sa nais mo na makamtan niya o magawa niya para sa iyo lamang kapurihan, O Lord. Amen. Salamat, Lord God, sapagkat hindi mo siya hinayaang mapahama. Dumaan man siya, O Lord God, sa mga trials, O Lord God, through sickness na ito. Pero ikaw ang Diyos ng mga pangyarihan na nagbibigay sa kanya ng great miracles sa kanyang buhay. Kung saan ay siya ay gumaling sa kanyang karamdaman na kung sa iba o sa tao nga imposible, subalit sa iyo, O Diyos, ay nothing is impossible for you. Salamat, Lord God, sapagkat pinagaling mo ang pastor na ito bilang buhay na testimony, O Lord, sa iyong templo. Kaya, Lord God, patuloy ang paggamit mo sa kanya, O Lord God, endlessly, Lord. Endlessly, walang katapusan. Hanggang siya
siya'y nabubuhay, Lord. Amen. Gamitin mo siya mightily and Yes, Lord effectively Jesus. sa pagkatawag mo sa kanyang pangalan. Amen. Hallelujah, purihin ka, O Diyos. Salamat po, Lord God. At patuloy ang iyong divine wisdom, knowledge, and understanding sa buhay ni Pastor Jano, na kung saan napapangunahan niya ang iyong ministeryo ito. Ang wisdom na ito na ipinagkaloob mo sa kanya Amen. through leaders, O Lord God, sa ministry na ito, sa templo na ito, Lord God. Patuloy mo siya, O Lord God, pagyamanin. Pagyamanin mo, even, Lord God, ang kanyang mga pangangailangan sa araw-araw ng buhay. Ang biyaya, pagpapalang financially, physically, materially, higit ang spiritual blessing. Patuloy, O Diyos, na maranasan niya at makamtan at matanggap mula sa iyong makapangyarihang mapagpalang kamay. At patuloy, O Diyos, hindi mo siya hayaang mapapahamak kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Una, ang kanyang asawa at mga anak. Bagkos, O Lord God, ang kapangyarihan mo ay sumasa kanya lagi. Patuloy ang iyong divine for protection and divine for covering the blood of Jesus sa kanyang buong pamilya from head to foot, body, soul, and spirit. At walang gawa o pakana ng kaaway na siyang magkakabisit, makakapanaig o magwawagi sa kanilang buhay sapagkat hindi namin ito pinahintulutan sa kapangyarihan mo, Panginoon sa Kristo. Amen. Walang puwang ang gawa ng kaaway sa kanilang buhay. Amen. In Jesus' mighty name. Amen. Conquer. Yes. Salamat po, Lord God. Lahat anumang plano ng gawa o pakana ng kaaway sa buhay ng pastor namin ito, Lord God. Kasama ang kanyang buong pamilya. Amen. Kasama ang kanyang buong pamilya, kanyang mga mahal sa buhay. Kasama ang kanyang pinaglilingkurang church na ito, Lord God. Lahat ng ito, Lord God, we declare, Lord God, tinatalian namin ang lahat ng itong mga gawa o pakana ng kaaway in the mighty name of our Lord Jesus. At hindi namin pinahintulutan na sila'y makakapanaig sa iyong mga anak sa Jesus God and Divine Church. In Jesus' mighty name. Sapagat kayo ang may sabi, Lord God, sa iyong banal na salita. Ano man ang aming tatalian dito sa lupa ay tatalian ninyo sa kanyang sa langit. Ano man ang pakakawalan namin dito sa lupa ay pakakawalan ninyo sa langit. Kaya lahat ng uri ng mga evil spirit sa lugar na ito, Lord God, na siyang nagtatangka, O Lord God, upang magmamanifest sa mga anak mo dito sa Jesus Canadian Church member, O Lord God, ay lahat ito, O Diyos, ay tinatalian namin sa pangalan ng Panginoong Kristo. Ang tangi lamang namin, O Diyos, pinakakawalan dito ang malayang pagkilos ng kapangyarihan ng iyong banal na Santong Espiritu, Lord God, na siyang magmamanifest sa lahat ng mga anak mo sa J1 Milano, Lord God. Salamat, Lord God, sa kapangyarihan mo na patuloy mo yung pinadadama at pinararanas sa lugar na ito, Lord God. Sapagkat ikaw ang aming Diyos na pinag-ikuran, ang Diyos na makapangyarihan at walang katulad at walang makakagit sa iyong kapangyarihan, O Lord God. Salamat, Lord God. At patuloy, O Diyos, kayo rin po ang may sabi, Lord God. Ano man ang nanaisin namin, Lord God, ipagkaloob. Sapagkat tapat ka sa iyong banal na salita. Sa John 15:7, ang sabi mo, kung manatili kami sa iyo, manatili ang iyong salita sa aming mga buhay. Hindi namin ang lahat ng aming kahilingan at ipagkakaloob mo ito. Ibibigay mo, Lord God. Kaya nais namin, Lord God, na ang mga anak mo ito, O Diyos, ay yumaman sa iyong piling, Lord God. Nais namin, Lord God, ang walang mga trabaho ay magkaroon ng trabaho na hindi lang, O Diyos, ay magkakatrabaho, Lord God, ng hanggang linggo. Sapagkat hindi namin yun ang gusto ang hanggang linggo. Ang gusto lang namin, Lord God, ang nais lang namin, Lord God, magkakatrabaho ang bawat isa't isa sa amin mula Lunes hanggang Biyernes, Lord God, sapagkat ang Sabado at Linggo, Lord God, ay sa iyo kami magtatrabaho, O Diyos. Sa iyo kami maglilingkod, Lord God. Kaya, Lord, nais namin, Lord God, nais namin ang lahat ng may karamdaman ay gagaling sila, Lord God, through your miracles, O Lord God. Yes, Lord. Nais namin, O Lord God, na kung saan, Lord God, ang lahat ng mga sinasapian ng masasamang espiritu ay sila'y makalaya, O Lord God, totally, O Lord God, na sila, O Diyos, ay makakalaya forever, Lord God. Nais namin, Lord God, na walang anumang gawa o pakana ng kaaway na siyang mananaig sa buhay ng bawat isa sa amin. Ang nais namin, Lord God, ang kapangyarihan mo lamang, ang siyang maghari at manguna sa buhay
buhay ng bawat isa't isa sa amin dito. Sa iyong mga anak ng Jesus and Endura Church Milan, even sa aming bawat pamilya, saan man dako, sa Pilipinas man, o nandito sa Ontario, Lord God. Nais namin, Lord God, ang iyong full protection ay sumasa amin lagi. Bawat oras, bawat minuto, bawat segundo, maranasan namin ang iyong kapangyarihan. At walang gawa ng kaaway, Lord God, na siyang mananaig sa buhay namin. In Jesus' mighty name. Nais namin, Lord, ang kumplitong kagalingan, physically, spiritually. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka sa lahat ng nais namin ng batid mo, O Lord God. Kami na ng palataya, O Diyos, hindi man namin ito mababanggit. Subalit, Lord God, batid mo ang nilalaman ng aming puso. Kaya, kami na ng palataya na sa araw ng bukas, ipagkakalo mo ang lahat ng ito. In Jesus' mighty name. Salamat po, Lord God, sa mga buhay ng bawat isa na nagpapagalo, God. Nais namin, Lord, na kung saan ang aming pananampalataya ito'y lumago at hindi ito manakaw ng anumang gawa o pakanan ng tawag. Nais namin, Lord, na sa aming paglilingkod sa iyo, ikaw ay malugod. Malugod ka, O Diyos, sa aming mga ginagawa at gagawin pa namin. Nais namin, Lord God, na ang divine wisdom, knowledge, and understanding patuloy mo idaloy sa buhay ng bawat isa sa amin. Upang sa ganun, God, mapaglingkuran ka namin, O Lord God, nang nandun ang kaalaman, karunungan, Lord God, na ikaw lamang, O Diyos, ang makakatanggap ng kaluwalhatian at karangalan in Jesus' mighty name. Salamat po, Lord God. At sa hapong ito, Lord, patuloy namin ito, O Diyos, pinasalamatan ang gagawin mo sa araw ng bukas, maging sa araw na ito na kung saan sama-sama kami, O Lord God, na kinatagpo ka namin. At even, Lord God, patuloy din namin yung tinutulong ang spiritual director namin, Lord God, sa buhay Panginoon, ni Bishop Art Gonzales at kanyang asawa sa Rilin. At even, Lord, ang lahat ng mga pastor, national and international, reverend man ito o pastor man ito, Lord God. Kilala mo sila sapagkat tinawag mo sila, O Lord God, worldwide, O Lord God, ng Jesus Land One Church. Tinawag mo sila sa kanilang mga pangalan, Lord God. Kaya patuloy namin hinihiling, Aba Father God, Yahweh in heaven, sa pangalan ng Panginoong Kristo. Iingatan mo sila, O Diyos. Iingatan mo sa kanilang paglilingkod sa iyo. Amen. Patuloy, O Lord God, na iyong pagpapalain sila higit pa sa kanilang inaasahan. Thank you, Lord. Amen. Kung saan mo sila tinawag, saan man parte ng mundo, na tinawag mo sila, O Lord God. Nandun ang pagkilos mo, Lord God, Thank you, Lord. through inner healing and deliverance. Gamitin mo sila mightily, O Lord God, ayon sa pagkatawag mo sa kanila, O Diyos. Even sa kanilang pamilya, sa kanilang kinabilangang church, O Lord God, pagpapalain mo sila, hinihiling namin sa pangalan mo, Panginoong Kristo. Sapagkat kayo, Lord Jesus, ang may sabi sa John 14:13-14, na sabi mo, manalangin kami, hilingin namin sa Diyos na Ama, ng Diyos na Anak, at gagawin ng Diyos na Anak upang maparangalan ang Diyos na Ama na walang iba kundi ikaw, Lord Jesus, ang Anak ng Diyos na Ama. Kaya lahat ng aming kahilingan, Lord God, Aba Father God, Yahweh, sa pangalan ng Panginoong Kristo, kami nanampalataya, ipagkakaloob ng Panginoong Kristo at gagawin mo, Lord Jesus, sapagkat that is your promise. Pangako mo yan, Lord Jesus, gagawin mo sa pangalan mo. Kaya lahat ng aming hinihiling sa Diyos na Ama, sa pangalan mo, Panginoong Kristo, pagkakaloob mo sa buhay ng bawat isa, anuman kagalingan mo ito, spiritual, physical man o Diyos, sa lahat ng mga kamag-anakan o sa mga pastor na ginamit mo, Lord God, patuloy, Lord God, hihiling namin ang kumplitong kagalingan, kumplitong biyaya at pagpapala sa buhay ng bawat isa in Jesus' mighty name. Salamat po, Lord God. Patuloy, O Diyos, maghari po kayo sa buhay ng bawat isa't isa. Sa mga kapatid namin, O Lord God, na kung saan may kamag-anakang may karamdaman o even, Lord, sila ay may karamdaman sa kasalukuyan. Hinihiling namin, Aba Father God, Yahweh in heaven, sa pangalan ng Panginoong Kristo, ang complete healing be upon them in Jesus' mighty name. Amen. Salamat po, Lord God. Salamat sa lahat ng gagamitin mo sa araw ng bukas din po uli. Binabalik namin uli ang gawain mo sa araw ng bukas mula sa
opening prayer, tayo sa mga offering, maging, O Lord God, sa testimony, closing prayer, O Lord God, patuloy, Lord God, kayo po ang kumilos, O Diyos. Salamat sa inyong pinagkakatiwala ang araw ng bukas at kami na ng palataya, Lord God. Ang victory, Lord God, ay sa amin. Amen. Hallelujah. Ang victory sa amin, kayo ang lalaban sa amin. Amin ang victory, Lord God. Sapagkat kayo may sabi, Lord God, may battles and the victory is yours. Kayo ang may sabi nyo kayo. Pinanghawakan ng ito, Lord God. Salamat po, Panginoon. Sa iyong banal na salita, Lord God. Kaya lahat ng battles ng iyong mga anak, Lord God, kayo ang lalaban. Thank you, Lord. At amin ang tagumpay. Amen. Sapagkat tapat ka sa iyong mga banal na salita. Kaya sa aming buhay bilang mga anak mo, Lord God, hindi kami natatakot sa mundong ibabaw ito sapagkat ikaw ay kasama namin. Kasama ka namin bawat minuto, bawat segundo, araw at gabi, ibig sa aming pagtulog at aming matatapat na guard warrior angels ang siyang ini-spread mo patuloy sa aming mga anak mo, O Diyos, upang bantayan kami at ingatan, O Lord God. Ililigtas, tutulungan sa bawat segundo ng aming buhay. Kung anumang gawa o pakanan ng kaway ay sila, O Diyos, ang lalaban para sa amin. We declare, in Jesus' mighty name. Salamat, Lord God. Ang mga biyaya at pagpapala mo ay sumasa amin lagi, O Lord God. Sumasa amin, mga pagpapalang finansyal, sa trabaho, pisikal, kalakasan, kalusugang pisikal, kagalingan sa pisikal na karamdaman, even spiritual, Lord God. Salamat, Lord God, sa mga material things na batid mo ang aming mga pangangailangan, ipinagkaloob mo na sa amin. Even, Lord God, ang aming spiritual blessing, Lord God, sigit ang pananampalataya namin sa iyo, O Diyos, na patuloy mo, O Diyos, pinadadama sa amin, Lord God, ang paglago ng aming pananampalataya at hindi mo inihayaan, Lord God, na maagaw ito ng anumang gawa o pakanan ng away. In Jesus' name. Salamat po, Lord God, sa iyo kami, O Diyos, umaasa, nananalig, nanampalataya, na kayo ang aming Diyos na makapangyarihan na walang katulad. Ang aming batong sandigan magpakailanman at magpasawalang hanggan. Kayo ang aming kanlungan, O Lord God. Sa tuwing may pangangailangan kami, kayo, O Diyos, ang aming buong. Sa tuwing may lumulusog sa amin, kayo ang aming kublihan. Kayo ang aming kalasag. Sa tuwing may lumalaban sa amin, O Lord God. Kayo, O Diyos, ang nakadepend sa amin. At kayo, O Lord God, ang aming batong hindi nagbabago magpakailanman. Ang batong buhay na siya, O Diyos, nagbibigay buhay sa iyong mga anak na nananalig at nanampalataya sa kabuuan ng Jesus dahil individual judgment. Salamat, Lord God, at patuloy, O Diyos, ang lahat ng aming kahilingan, anuman ang aming hindi namin nababanggit, alam mo, O Diyos, ang nilalaman ng aming puso. Amen. Kaya, we trust you, O Lord God. We trust you sa lahat ng oras. Amen. Mula sa aming puso, Lord God, patuloy namin ito sasabihin sa iyo. Mahal na mahal namin. Amen. Mahal na mahal namin. We love you so much. We love you, Abba Father God, Yahweh. We love you, Lord Jesus. We love you so much. And we love you so much, Holy Spirit. You are the comforter sa lahat ng oras sa amin. Salamat sa kapayapaan na patuloy mong pinadama sa amin. Bagamat sa mundong ibabaw na ito, kaliwat kanan ay may kaguluhan. Subalit kayo ang nagbibigay ng peace of mind sa buhay ng bawat isa sa amin. Kung kaya kami, O Diyos, ay may kapanatagan. Kayo ang may sabi, pumanatag kayo. At ako ang bahala sa iyo. Salamat. Salamat. At ang lahat na ito, we share it with the blood of Jesus. At patuloy, Lord God, hinangkin namin na may pananampalataya
na natanggap na namin ang lahat ng aming kahilingan sapagkat tapat kayo sa inyong pangako sa Mark 11:24. Manalangin kami at manalig at natanggap na namin at matatanggap na namin. Natanggap na namin lahat, O Lord God, at matatanggap na ang lahat ng aming hinihiling, hindi lang para sa amin, maging sa lahat, Lord God, even sa buong mundo na nais namin, Lord God, maging mapayapa ang bawat bansa. In Jesus' mighty name. Kayo po ang kumilos sapagkat kayo ang may likha ng mundong ito, Lord God. Huwag ko ninyo hayaan, Lord God, na manaig ang anumang gawa ng kaaway sa mundong ibabaw nito. In Jesus' name. Salamat po, Lord God. At we share it again by the blood of Jesus Christ. And we give you back all the highest praises and honor and thanksgiving. In Jesus' mighty, conquer name we pray. Shared with the blood of Jesus. Ang lahat mo magsabi, Amen. Sige, patas mo natin ang dalawang kamay. Sumatinawa, walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama. Ang patuloy ng pagpapala ng Diyos Anak. At ang walang kumpay ng pagkikipisa ng Banal na Espiritu. Hahayo tayo at lalabas sa lugar na ito na nandun ang patnubay, pag-iingat, at ang pagsaba sa atin ng Panginoong Kristo. Muli sa kanyang papuri, pagsabat, paglulati sa pangalan ni Jesus. Amen.